Ang araw na nagbago ang lahat. Kung may pagkakataon kang balikan ang nakaraan, may babaguhin ka ba? May lihim ka bang gustong ibaon na lang habang buhay? Ako. Sa loob ng halos 20 taon, araw-araw akong nabuhay na may mabigat na kasalanan sa dibdib. Akala ng lahat masaya ang buhay ko. Akala nila maswerte ako. Pero walang nakakaalam na bawat ngiti ko ay may kasamang takot. Takot na baka isang araw malaman nila ang katotohanan. Ito ang kwento ng buhay ko. Hindi ito kwento ng isang perpektong tao. Isa itong kwento ng isang taong nagkamali, nasaktan, nagsisi, at patuloy na umaasang mapapatawad. Kung handa kang makinig, samahan mo ako. Dahil hindi magiging madali ang lahat ng maririnig mo. Ang munting bahay sa dulo ng palayan. Lumaki ako sa isang maliit na baryo. Tahimik ang lugar. Kapag umaga, tilaok ng manok ang alarm clock. Kapag gabi, kuliglig lang ang maririnig. Simple lang ang buhay namin. Ang tatay ko ay magsasaka. Ang nanay ko naman ay naglalabas sa mga kapitbahay. Hindi kami mayaman. Minsan nga, asin at kanin lang ang ulam namin. Pero kahit ganoon, masaya kami. Hindi man puno ang bulsa. Puno naman ang pagmamahal ang aming tahanan. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid, maaga kong natutunan ang responsibilidad. Tuwing bakasyon, nagtatanim ako sa bukid kasama si tatay. Pag-uwi, tutulong naman ako kay nanay sa paglalaba. Hindi ko kailanman ikinahiya ang kahirapan. Ang ikinakatakot ko noon ay ang mawalan ng pamilya. Hindi ko alam. Ilang taon lang ang lilipas. At mangyayari mismo ang kinatatakutan kong iyon. Noong 12 taong gulang ako, nagkasakit ang tatay ko. Noong una, simpleng lagnat lang ang akala namin. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalong nanghihina ang kanyang katawan. Hindi na siya makatayo. Hindi na rin siya makapagtrabaho sa bukid. Isang hapon, nakita kong tahimik lang siyang nakaupo sa labas ng aming bahay habang nakatingin sa palayan. Lumapit ako. Tay, bakit po? Ngumiti siya. Anak, kung sakaling mawala ako, ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo. Hindi ko napigilan ang pagluha. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling pa kayo. Ngunit hindi na siya sumagot. Tahimik lang siyang tumingin sa malayo. Parang alam na niyang malapit na ang kanyang oras. Lumipas ang 2 linggo. Isang madaling araw. Nagising kami sa malakas na iyak ni nanay. Wala na si tatay. Pakiramdam ko, gumuho ang buong mundo ko. Sa murang edad, nawala agad ang haligi ng aming tahanan. Mula noon, nagbago ang lahat. Tumigil ako sa pag-aaral. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. May 3 akong kapatid na kailangang pakainin. May nanay akong halos araw-araw umiiyak kapag walang makuhang labada. Naging kargador ako sa palengke. Nagbubuhat ako ng sako ng bigas, kahon ng gulay, at kahit anong ipabuhat ng mga tindero. Kapag gabi, sobrang sakit ng likod ko. Pero hindi ko iyon iniinda. Mas masakit ang makita ang mga kapatid kong natutulog ng walang laman ang tiyan. Minsan, tinatanong ko ang Diyos. Bakit kami? Bakit kailangan kami ang dumaan sa ganitong hirap? Pero walang sagot. Tahimik lang ang langit. Hanggang isang araw, may isang lalaking dumating sa aming baryo. Maayos ang pananamit. May dalang sasakyan. At naghahanap siya ng mga kabataang gustong magtrabaho sa Maynila. Marami ang natakot. Pero ako, nakakita ako ng pag-asa. Hindi ko alam na ang araw na iyon ang magiging simula ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Akala ko, kapag nakarating ako sa Maynila, matutupad ko na ang lahat ng pangarap ko. Hindi ko alam. Doon pala magsisimulang mabago ang pagkatao ko. At doon ko rin makikilala ang taong magiging dahilan ng lihim na dadalhin ko sa loob ng 20 taon. Hindi naging madali ang desisyon kong umalis ng aming baryo. Noong gabing sinabi ko kay nanay na sasama ako sa Maynila, mahigpit niya akong niyakap. Anak, sigurado ka ba? Tumango lang ako. Kung hindi ako alis, paano tayo makakaahon? Tahimik siyang napaiyak. Alam niyang wala na kaming ibang pagpipilian. Kinabukasan, sumakay ako sa lumang bus kasama ang iba pang kabataang naghahanap ng magandang kinabukasan. Habang papalayo ang sasakyan, unti-unting nawawala sa paningin ko ang aming maliit na bahay. Hindi ko alam. Iyon na pala ang huling pagkakataong makikita ko si nanay na malakas pa. Pagdating namin sa Maynila, parang ibang mundo ang bumungad sa akin. Matataas na gusali. Maraming sasakyan. Mga taong nagmamadali.
Pakiramdam ko, napakaliit ko sa napakalaking lungsod. Isang lalaki ang sumundo sa amin. Dinala kami sa isang maliit na dormitoryo. 6 kaming nagsisiksikan sa isang kwarto. Manipis ang higaan. Mainit ang paligid. Pero wala akong reklamo. Iniisip ko lang ang pamilya ko. Kinabukasan, nagsimula na akong magtrabaho sa isang bodega. 6:00 pa lang ng umaga, nagsisimula na ang pagbubuhat. Hanggang 8:00 ng gabi. Pagdating sa dorm, hindi na ako halos makatayo sa sobrang pagod. Pero sa tuwing matatanggap ko ang unang sweldo ko, lahat ng pagod ay nawawala. Dahil ang unang ginawa ko, ay ipadala ang halos lahat ng kinita ko kay nanay. Lumipas ang 6 na buwan. Isang gabi habang nagpapahinga ako, tumunog ang luma kong cellphone. Ang kapitbahay namin ang nasa kabilang linya. Anak, umuwi ka kung kaya mo. Kinabahan ako. Bakit po? Huminga siya ng malalim. Na ospital ang nanay mo. Parang huminto ang oras. Gusto kong umuwi agad. Pero wala akong sapat na pamasahe. Hindi rin ako pinayagang umalis ng amo ko. Wala kaming pamalit sayo. Ilang gabi akong hindi nakatulog. Pakiramdam ko wala akong silbi bilang anak. Makalipas ang 3 araw. Muli akong tinawagan. Ngunit sa pagkakataong iyon, tahimik lang ang nasa kabilang linya. Hanggang sa marinig ko ang mahinang iyak. Anak, wala na ang nanay mo. Nabitawan ko ang cellphone. Napaluhod ako sa malamig na sahig ng bodega. Sa unang pagkakataon, humagulgol ako na parang batang nawawala. Hindi ko man lang siya nayakap sa huling pagkakataon. Hindi ko man lang nasabi kung gaano ko siya kamahal. At iyon ang pagsisising habang buhay kong dadalhin. Mula noon, wala na akong pamilyang babalikan. Ang tanging nasa isip ko ay magtrabaho, mag-ipon, at magsimula ng bagong buhay. Pero hindi ko alam. May isang taong papasok sa buhay ko. Isang taong magpaparana sa akin ng pagmamahal. At siya rin palang magiging dahilan ng pinakamabigat kong lihim. Matapos mamatay si nanay, pakiramdam ko wala na akong dahilan para mangarap. Araw-araw, trabaho. Uwi. Tulog. Paulit-ulit. Hindi na ako tumatawa. Hindi na rin ako nakikipagkaibigan. Hanggang isang umaga, may bagong empleyadong dumating sa bodega. Tahimik lang siya. Mahaba ang buhok. Simple ang pananamit. Ngunit kakaiba ang kanyang mga mata. Parang may lungkot na itinatago. Liza. Iyon ang pangalan niya. Hindi kami agad naging magkaibigan. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napapansin kong pareho pala kami. Parehong ulila sa pangarap. Parehong lumalaban para sa pamilya. Tuwing tanghalian, magkatabi kaming kumakain. Minsan, kalahati lang ng ulam ang meron siya. Ibibigay ko ang kalahati ng akin. Kapag ako naman ang wala, siya ang mag-aabot. Hindi namin namalayang. Unti-unti na pala kaming nagiging sandalan ng isa't isa. Hanggang isang gabi, habang pauwi kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming payong. Natawa na lang kami habang parehong basang-basa. Noong gabing iyon, matagal kaming nagkwentuhan sa waiting shed. Doon ko unang narinig ang kwento ng buhay niya. Iniwan siya ng ama noong bata pa siya. Nagkasakit ang kanyang ina. Siya rin ang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho. Napangiti ako. Sabi ko na nga ba kaya parang kilala na kita. Lumipas ang 1 taon. Mas lalo kaming naging malapit. Hindi man kami mayaman. Masaya kami. Kahit fishball lang ang date namin. Kahit sa parke lang kami namamasyal. Pakiramdam namin. Kaya naming harapin ang buong mundo. Isang gabi, naglakas loob akong magsalita. Liza, kapag nakaipon ako gusto kitang pakasalan. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. Pero nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Akala ko, masaya na ang lahat. Hindi ko alam. May isang tao palang tahimik na naninira sa relasyon namin. May supervisor kaming nagngangalang Arturo. Mabait siya sa harap ng lahat. Pero iba ang ugali niya kapag kami lang ang magkausap. Madalas niya akong papurihan. Unti-unti niya akong binigyan ng mas magandang trabaho. Mas mataas na sahod. Mas magaang gawain. Noon, akala ko, pinapaboran lang niya ako dahil masipag ako. Hindi ko napansin. May hinihintay pala siyang kapalit. Isang gabi, pinatawag niya ako sa opisina. Akala ko may overtime. Pagpasok ko, kami lang dalawa. Inabutan niya ako ng sobre.
Pagbukas ko, napakaraming pera. Mas malaki pa sa 6 na buwang sahod ko. Nagulat ako. Sir, para saan po ito? Ngumiti siya. May maliit lang akong ipapagawa. Hindi ko alam na ang simpleng pabor na hinihingi niya ang magiging simula ng pinakamabigat kong kasalanan. Sa sandaling tinanggap ko ang sobrang iyon. Hindi ko alam na unti-unti ko nang ipinagbibili. Hindi lang ang prinsipyo ko, kundi pati ang tiwala ng babaeng pinakamamahal ko. Hindi ako agad sumagot. Nakatingin lang ako sa makapal na sobre na nasa harapan ko. Hindi pa man ako nakakahawak ng ganoong kalaking pera. Sa isip ko, kung tatanggapin ko ito, makakabayad ako ng mga utang. Makakapag-ipon kami ni Liza. Mas mapapabilis ang pangarap naming magkaroon ng sariling bahay. Pero may kung anong bumabagabag sa dibdib ko. Napansin niyo ni Arturo. Lumapit siya at marahang nagsalita. Huwag kang matakot. Wala namang masasaktan. Tutulong ka lang sa isang maliit na bagay. Napatingin ako sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti siya. May ilang produkto lang na kailangang ilabas sa bodega nang hindi dumadaan sa inventory. Hindi ko agad naintindihan. Pero habang ipinapaliwanag niya, unti-unti kong napagtanto. Hindi ito simpleng pabor. Maling gawain ito. Buong gabi akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Arturo. Sa isang banda, malaki ang perang iniaalok niya. Sa kabilang banda, alam kong mali. Kinabukasan, nagkita kami ni Liza. Napansin niyang tahimik ako. May problema ba? Gusto ko sanang sabihin ang totoo. Pero natakot ako. Baka isipin niyang mahina ako. Baka mawalan siya ng tiwala. Kaya umiti lang ako. Wala, pagod lang. Sa unang pagkakataon, nagsinungaling ako sa babaeng pinakamamahal ko. At doon nagsimula ang unti-unting pagkawasak ng lahat. Lumipas ang 3 araw. Muli akong pinatawag ni Arturo. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa pagkakataong iyon, tinanggap ko ang alok niya. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil pinaniwala ko ang sarili kong. Isang beses lang naman. Pagkatapos nito, hindi na maulit. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingang sinabi ko sa sarili ko. Noong gabing iyon, may ilang kahong inilabas sa likurang gate ng bodega. Tahimik ang paligid. Walang nakapansin. Pagkatapos ng lahat, iniabot ni Arturo ang bayad. Mas malaki pa kaysa sa ipinangako niya. Habang hawak ko ang pera, hindi ako masaya. Pakiramdam ko, may nawala sa akin. At hindi iyon kayang palitan ng kahit gaano karaming salapi. Kinabukasan, binilhan ko si Liza ng isang simpleng kwintas. Matagal na niya iyong gustong bilhin. Pagkakita niya, niyakap niya ako. Ang ganda, pero saan mo nakuha ang pera? Napayuko ako. May bonus lang sa trabaho. Ngumiti siya. Salamat, hindi mo talaga ako nakakalimutan. Habang yakap niya ako, lalo akong nilamon ng konsensya. Hindi niya alam. Ang regalong suot niya ay bunga ng maling desisyong ginawa ko. Akala ko, isang beses lang. Pero makalipas ang 1 linggo, inulit na naman. Pagkatapos, isa pa. Hanggang sa naging normal na ang lahat. Unti-unti, nasasanay na akong magsinungaling. Nasasanay na rin akong tumanggap ng perang hindi ko pinaghirapan ng tama. At habang lumalaki ang kinikita ko, lalo namang lumiit ang respeto ko sa sarili. Isang umaga, pagpasok namin sa bodega, nagkakagulo ang lahat. May mga taong nakauniporme. May mga sasakyan sa labas. May mga dokumentong sinusuri. At may mga empleyadong isa-isang tinatawag. Napatingin ako kay Arturo. Hindi na siya makatingin sa akin. Doon ko napagtanto. May nangyaring hindi namin inaasahan. May nakaalam. At ang lihim na matagal naming itinago ay unti-unti nang nabubunyad. Habang papalapit sa akin ang isang opisyal, pakiramdam ko ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Ako ba ang susunod na mananagot o may mas malaki pa palang katotohanang matutuklasan? Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang nakikita kong isa-isang pumapasok ang mga investigador sa bodega. Tahimik ang lahat. Wala nang nag-uusap. Ang mga dating masayahing empleyado ay nakayuko na lamang, tila bawat isa ay may kinatatakutan. Nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko, bawat tibok ng puso ko ay naririnig ng buong silid. Maya-maya, isang opisyal ang lumapit sa amin. Magandang umaga.
May isinasagawa kaming audit. Hinihiling naming manatili muna ang lahat sa loob. Napahina ako ng malalim. Audit lang pala. Pero hindi pa rin mawala ang kaba ko. Dahil alam kong kapag sinuri nila ang lahat ng record, may mga bagay na hindi nila maipapaliwanag. At isa ako sa maaaring madamay. Habang naghihintay kaming matapos ang inspeksyon, napansin kong wala si Arturo. Karaniwan, siya ang unang dumarating sa opisina. Ngunit sa araw na yon, hindi siya sumipot. Lumipas ang 1 oras. 2 oras. Hanggang tanghali. Wala pa rin siya. Doon nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Nasaan si Sir Arturo? Bakit hindi siya sumasagot sa tawag? Maging ang mga investigador ay tila hinahanap siya. Maya-maya may isang opisyal na nagsabi, "Pakihanap ninyo ang supervisor ninyo." Ngunit walang makasagot. Parang bula. Naglaho si Arturo. At kasabay ng pagkawala niya, pakiramdam ko'y iniwan niya kaming lahat upang akuin ang mga kasalanang siya ang nagsimula. Bandang 5:00 ng hapon, tumunog ang cellphone ko. Si Liza. Agad kong sinagot. Kumusta ang trabaho? Hindi ko alam kung paano magsisinungaling. Maayos lang. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pwede ba tayong magkita mamaya? May mahalaga akong sasabihin." Umiti ako. CJ. Hindi ko alam na ang usapang iyon ang tuluyang babago sa direksyon ng buhay namin. Nagkita kami sa maliit na parke kung saan kami madalas mag-usap. Tahimik siyang nakaupo. Nang makita niya ako, umiti siya. Pero may halong kaba. May iniabot siyang maliit na sobre. Pagbukas ko, larawan yon mula sa ultrasound. Hindi ko agad naintindihan. Hanggang sa sinabi niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. "Magiging tatay ka na." Parang huminto ang oras. Hindi ko napigilang mapaluha. Sa gitna ng lahat ng problemang kinakaharap ko, may bagong buhay na darating. Mahigpit ko siyang niyakap. At sa sandaling iyon, nangako ako sa sarili ko. Hindi na ako gagawa ng mali. Kahit anong mangyari. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, may isang lalaking naghihintay sa labas ng bodega. Nakaitim siyang polo. May dalang maliit na folder. Lumapit siya sa akin. "Ikaw ba si Daniel?" Tumango ako. May inilabas siyang litrato. Litrato iyon ng gabing inilabas namin ang mga kahon sa likurang gate. Nanlamig ang buong katawan ko. Tingin namin makakatulong ka sa investigasyon. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng mga larawang iyon. Pero isang bagay ang malinaw. May nakakita. At hindi na maitatago ang katotohanan. Habang hawak ko ang litrato, 2 boses ang naglalaban sa isip ko. Ang una ay nagsasabing, "Tumakas ka. Magtago ka. Wala nang makakaalam." Ngunit ang isa namang boses ay mahina. Pero malinaw. "Hanggang kailan ka magsisinungaling? Paano kung lumaki ang anak mo na ang ama niya ay kilala bilang taong tumakbo sa kasalanan?" Napayuko ako. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan, naisip kong baka hindi pera ang kailangan kong ipunin, kundi lakas ng loob, upang harapin ang sarili kong pagkakamali. Kinabukasan ng 9:00 ng umaga, kailangan kong humarap sa mga investigador. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit isang desisyon ang kailangan kong gawin. Ililigtas ko ba ang sarili ko sa pamamagitan ng kasinungalingan o ililigtas ko ang konsensya ko sa pamamagitan ng katotohanan? Dumating ang umaga na matagal kong kinatatakutan. 9:00. Nasa harap na ako ng opisina ng mga investigador. Bawat hakbang ko ay tila mas mabigat kaysa kahapon. Pakiramdam ko, habang papalapit ako sa pinto, papalapit din ako sa kapalarang hindi ko na kayang takasan. Humina ako ng malalim. Pagkatapos, kumatok. Pagpasok ko sa loob, 3 tao ang naroon. Tahimik silang nakatingin sa akin. May isang recorder sa mesa. May mga dokumento. At ang litratong ipinakita sa akin kahapon. Pinaupo nila ako. Walang nagsasalita. Hanggang sa marahang nagsimula ang isa sa kanila. "Daniel, may pagkakataon kang sabihin ang buong katotohanan. Huwag mong isipin ang iba. Sabihin mo lang ang alam mo." Napatungo ako. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero alam kong kapag nagsinungaling pa ako, mas lalo lang lalalim ang hukay na ginawa ko. Tahimik akong nagsalita. "Sir, totoo po eh." Kasama ako. Hindi ko na napigilan ang luha. Pero hindi po ako ang nagplano. Noong una, tumanggi ako. Kalaunan natukso ako sa pera.
At doon nagsimula ang lahat. Isinalaysay ko ang bawat detalye. Paano ako nilapitan ni Arturo? Paano ako nabigyan ng pera? Paano paulit-ulit na nangyari ang iligal na paglabas ng mga produkto? Hindi ko na itinago ang kahit ano. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pakiramdam ko ay unti-unting gumagaan ang dibdib ko. Tahimik na nakinig ang mga investigador. Pagkatapos ay may inilapag silang isang folder. Daniel, may gusto kaming ipakita. Binuksan nila ang folder. Nakita ko ang litrato ni Arturo. Kasama ang isa pang lalaki. Hindi ko siya kilala. Ngunit ang sinabi ng investigador ang nagpayanig sa akin. Hindi lang bodega ang sangkot. Mas malaki ang operasyon. At si Arturo, isa lang pala sa mga tauhan. Nanlamig ang buong katawan ko. Akala ko, simpleng pagnanakaw lang ang nangyayari. Hindi ko alam na may mas malalim pa palang organisasyong nasa likod ng lahat. At isa akong naging kasangkapan. Nang hindi ko man lang nalalaman. Paglabas ko ng opisina, may isang puting sasakyang nakaparada sa tapat. Hindi ko ito pinansin. Ngunit habang naglalakad ako pauwi, napansin kong sumusunod ito. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bigla itong huminto sa tabi ko. Bumukas ang bintana. May lalaking nakaitim ang nagsalita. Daniel, marami kang alam. Tandaan mo ni, hindi lahat ng nagsasabi ng totoo. Umaabot sa korte. Pagkatapos ay umalis ang sasakyan. Naiwan akong nakatayo. Hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa lamig ng takot. Kinagabihan, sinabi ko kay Liza ang lahat. Wala na akong itinago. Akala ko, iiwan niya ako. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko. Nagkamali ka. Hindi ko yon itatanggi. Pero mas pipiliin kong makasama ang taong nagsisisi kaysa sa taong patuloy na nagsisinungaling. Hindi ko napigilang umiyak. Sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, may isang taong piniling manatili. Hindi dahil perpekto ako, kundi dahil handa akong magbago. Akala ko, ang pag-amin ang katapusan ng problema. Hindi ko alam na kinabukasan, may darating na balitang tuluyan ng yayanig sa buhay namin. Isang tawag, isang aksidente, at isang pangalan na hindi ko inakalang muli kong maririnig. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit kong iniisip ang mga salitang binitiwan ng lalaking nasa puting sasakyan. Hindi lahat ng nagsasabi ng totoo umaabot sa korte. Sa unang pagkakataon, hindi na lang ang sarili ko ang kinatatakutan ko, kundi si Liza. At ang anak naming hindi pa man na ipapanganak. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung dahil sa mga pagkakamali ko ay madadamay sila. Bandang 6:00 ng umaga, tumunog ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero. Hello? Tahimik muna ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita ang isang babae. Ikaw ba si Daniel? Opo. Kilala mo ba si Arturo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Opo. Naaksidente siya kagabi. Napahawak ako sa mesa. Nasaan po siya? Tahimik ulit ang babae. Pagkaraan ng ilang segundo ay sinabi niya. Patay na siya. Parang tumigil ang mundo. Hindi dahil mahal ko si Arturo, kundi dahil siya lang ang taong makapagsasabi ng buong katotohanan. At ngayon, wala na siya. Kasama niyang nalibing ang maraming sikreto. Kinabukasan, kumalat ang balita. Ayon sa ulat, nawalan daw ng kontrol ang sasakyan ni Arturo habang pauwi. Ngunit habang pinapanood ko ang balita, may napansin akong kakaiba. Hindi mukhang simpleng aksidente. May mga detalyeng tila may kulang. Sa isip ko, bumalik ang sinabi ng lalaking nagbanta sa akin. Bigla akong kinilabutan. Paano kung hindi aksidente ang nangyari? Paano kung may nagpatahimik kay Arturo? Pag-uwi ko sa inuupahan naming bahay, may isang maliit na kayumangging sobre na nakasingit sa ilalim ng pinto. Walang pangalan. Walang address. Dahan-dahan ko itong binuksan. May isang litrato. Litrato iyon namin ni Liza habang magkasama sa parke. Kasama ang isang maikling sulat. Manahimik ka kung mahal mo ang pamilya mo. Parang nanigas ang buong katawan ko. Hindi na ito simpleng pananakot. Ipinapakita nilang alam nila kung sino ang mahalaga sa akin. At kaya nila kaming bantayan. Nang gabing iyon, hindi ako makatingin kay Liza. Masaya siyang nagkukwento tungkol sa magiging anak namin. Pinaplano niya ang mga pangalan.
Pinapangarap niya ang magiging kinabukasan namin. Ngunit ako, isa lang ang iniisip ko. Paano ko sila ilalayo sa panganib? Mabigat man sa loob ko. May isang desisyon akong ginawa. Kailangan kong lumayo. Hindi dahil ayaw ko na sa kanila, kundi dahil mahal na mahal ko sila. Minsan, ang pinakamahirap na paraan ng pagmamahal ay ang kusang paglayo. Kinabukasan, niyakap ko si Liza ng mahigpit. Mas mahigpit kaysa dati. Napansin niya yon. Bakit parang iba ka ngayon? Umiti ako kahit nangingilid ang luha. Wala, gusto lang kitang yakapin. Hindi niya alam. Iyon na pala ang huling yakap na maibibigay ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Habang naglalakad akong palayo, hindi ako lumingon. Dahil alam kong kapag lumingon ako, hindi ko kakayaning umalis. Sa paglayo ko kay Liza, akala ko mailalayo ko siya sa panganib. Ngunit makalipas ang 3 araw, may isang tawag ang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Daniel, nawawala si Liza. At sa sandaling iyon, naintindihan kong huli na ang lahat. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa inuupahan naming bahay. Parang wala na akong maramdaman. Paulit-ulit lang na umiikot sa isip ko ang sinabi ng kapitbahay. Daniel, nawawala si Liza. Pagdating ko roon, nakatayo ang ilang kapitbahay sa labas. May mga pulis. May dilaw na police line. Nanlamig ang buong katawan ko. Lumapit ako. Anong nangyari? Isang matandang babae ang nagsalita. May 2 lalaking nakaitim na sumundo sa kanya. Akala namin kamag-anak niya. Pagkatapos noon hindi na siya bumalik. Parang gumuho ang mundo ko. Habang sinusuri ng mga pulis ang bahay, may isang batang lumapit sa akin. Kuya, may pinabigay po sa akin. Iniabot niya ang isang maliit na papel. Hindi ito sober. Punit lang na pahina mula sa kwaderno. Nakasulat dito. Huwag kang lalapit sa pulis kung gusto mong makita pang buhay ang pamilya mo. Nanginginig ang mga kamay ko. Ngayon, sigurado na ako. Hindi aksidente ang pagkawala ni Liza. May mga taong gustong patahimikin ako. Magdamag akong nakaupo sa labas ng bahay. Hindi ko alam ang gagawin. Kung susundin ko ang banta, baka may pag-asa pang mabuhay si Liza. Pero kung mananahimik ako, paano ang hustisya? Paano kung may iba pang mabiktima? Habang umiiyak ako, naalala ko ang sinabi ng tatay ko bago siya namatay. Anak, huwag mong ipagpalit ang dangal mo kahit gaano kahirap ang buhay. Ngayon ko lang lubos na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Bandang 12:00 ng hating gabi. May humintong motorsiklo sa tapat ng bahay. Isang lalaki ang bumaba. Naka-helmet. Hindi ko makita ang mukha. Lumapit siya. May iniabot siyang maliit na flash drive. Huwag mo akong tanungin kung sino ako. Hindi ako kalaban. Pero mag-ingat ka. May mga taong mas malaki pa kaysa kay Arturo. Bago pa ako makapagsalita, umalis na siya. Kinabukasan, hiniram ko ang laptop ng isang kaibigan. Isinaksak ko ang flash drive. May isang video. Malabo ang kuha. Mukhang cheesy. Habang pinapanood ko, bigla akong napatayo. Nakita ko si Arturo. May kausap siyang 3 lalaki. Isa sa kanila, hindi ko inaasahang makikita. Ang may-ari mismo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Hindi pala siya inosente. Siya pala ang tunay na nag-uutos. At si Arturo, tauhan lang. May isa pang video. Dahan-dahan ko itong pinindot. At halos mawalan ako ng hininga. Nandoon si Liza. Hindi siya nakagapos. Hindi rin siya sinasaktan. Ngunit may nagsasalita sa kanya. Hindi marinig ang buong usapan. Pero malinaw ang huling sinabi. Sabihin mo kay Daniel tumigil na siya. Pagkatapos, namutol ang video. Hindi ko alam kung kailan ito kinunan. Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero isang bagay ang malinaw. Buhay pa siya. At iyon ang naging dahilan para hindi ako sumuko. Sa gabing iyon, lumuhod ako. Hindi para humingi ng kayamanan. Hindi para humingi ng madaling buhay. Kundi para humingi ng lakas. Lord, hindi ko na mababago ang mga pagkakamali ko. Pero kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat para mailigtas si Liza. Kahit ang kapalit nito ay ang sarili kong buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na takot ang naramdaman ko, kundi determinasyon. Habang hawak ko ang flash drive, may tumunog na mensahe sa cellphone ko. Isang hindi kilalang numero.
Iisa lang ang laman nito. Kung gusto mong makita si Liza ng buhay, pumunta ka sa lumang pier bukas ng 10:00 ng gabi. Mag-isa ka lang. Humina ako ng malalim. Alam kong maaaring bitag iyon. Pero alam ko ring, ito na marahil ang tanging pagkakataon para mailigtas ang babaeng pinakamamahal ko. Eksaktong 10:00 ng gabi. Tahimik ang buong pier. Ang dating mataong daungan ay halos wala ng tao. Tanging hampas ng alon at malamig na hangin ang maririnig. Dahan-dahan akong naglakad. Bawat hakbang ay puno ng kaba. Paulit-ulit kong iniisip. Buhay pa kaya si Liza? Makakauwi pa kaya kaming dalawa? Pero huli na para umatras. Kung may kahit kaunting pag-asa, lalaban ako. Ang lalaking nakaitim. Habang papalapit ako sa dulo ng pier, may isang lalaking nakatayo. Nakaitim na jacket. Nakakap. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Hindi siya gumalaw. Ako ang unang nagsalita. Nasaan si Liza? Tahimik lang siya. Makalipas ang ilang segundo, may inilapag siyang maliit na envelope sa sahig. Kunin mo. Hindi ako agad lumapit. Ano yan? Mga sagot. Binuksan ko ang envelope. May 3 litrato. Unang litrato. Si Liza. Mukhang maayos siya. Pangalawa. May larawan ng isang malaking bodega sa labas ng syudad. Pangatlo. Isang lumang family picture. Napatigil ako. Ako yon. Kasama sina nanay at tatay. Pero may isa pang lalaking nakatayo sa likod namin. Hindi ko siya maalala. Teka ni. Sino siya? Umiti ang lalaking nakaitim. Hindi ba sinabi ng nanay mo? Bigla akong kinabahan. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya ng kaunti. Ang lalaking nasa litrato. Hindi estranghero. Siya ang matalik na kaibigan ng tatay mo. At siya rin ang nagpasok kay Arturo sa negosyong sumira sa buhay mo. Parang huminto ang oras. Hindi maaaring totoo yan. Inimbento mo lang. Umiling siya. Maraming lihim ang hindi sinabi sa'yo ng pamilya mo. At malalaman mo ang lahat ni. Kapag nakita mo ang laman ng lumang bodega. Bago pa ako makapagtanong. May malakas na putok ng baril. Bang! Napalingon kaming dalawa. May lalaking bumagsak sa sahig. Hindi ang lalaking kausap ko. Kundi ang isa pang taong kanina ko palang napansing nagtatago sa likod ng mga container. Nagkagulo. Biglang nagsitakbuhan ang mga tao. May 2 pang armadong lalaki ang lumabas. Habulin niyo siya. Sigaw ng isa. Hinila ako ng lalaking nakaitim. Takbo. Tumakbo kami sa madilim na bahagi ng pier. Humahabol ang mga armadong lalaki. Naririnig ko ang mga yabag nila. Hindi ko alam kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. Pero alam kong isang maling hakbang lang. Maaaring iyon na ang huli kong gabi. Pagdating namin sa isang lumang warehouse. Huminto ang lalaking nakaitim. Humihingal siya. Pagkatapos ay hinubad niya ang cap. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mukha. At halos mawalan ako ng hininga. Kilalang kilala ko siya. Isa siya sa mga dating empleyado ng bodega. Akala naming matagal na siyang patay. Romy, ikaw. Tumango siya. Hindi ako namatay. Nagtago ako. Dahil ako ang unang tumangging sumunod sa kanila. Sila ang pumatay kay Arturo. At ikaw na ang susunod. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi na ito tungkol sa pagnanakaw sa bodega. Mas malaki pa rito ang lahat. At ang susi para mailigtas si Liza. Nasa lumang bodega. Habang nagsasalita si Romy, may ilaw ng mga sasakyan na papalapit. 1, 2, 3, hanggang sa napalibutan kami. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng itim na regi. May isang lalaking bumaba. Naka-Amerikana. Mahigit 50 taong gulang. Tahimik siyang pumalakpak. Pagkatapos ay tumingin sa akin at nagsabing, Daniel, matagal kitang hinihintay. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng makina ng mga sasakyan ang maririnig. Dahan-dahang bumaba ang lalaking naka-Amerikana. Mahigit 50 taong gulang. Malinis ang suot. Hindi siya mukhang kriminal. Sa katunayan, mukha siyang isang respetadong negosyante. Ngunit ang mga matang nakatingin sa akin. Walang kahit katiting na awa. Ngumiti siya. Daniel. Sa wakas, nagkita rin tayo. Napakunot ang noo ko. Kilala ba kita? Bahagya siyang natawa. Hindi.
Pero kilala kita mula pa noong bata ka. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Lumapit siya. Pagkatapos ay nagsabi ng pangalang matagal ko nang hindi naririnig. Ricardo. Bigla akong napaisip. Iyon ang pangalan ng matalik na kaibigan ni tatay. Ang lalaking nasa lumang litrato. Ang lalaking sinabi ni Romy na konektado sa lahat. Ikaw. Ikaw si Ricardo. Tumango siya. Ako nga. Hindi ko napigilang magalit. Anong ginawa mo sa pamilya namin? Huminga siya ng malalim. Ang tatay mo hindi lang simpleng magsasaka. Parang huminto ang mundo. Ano nang ibig mong sabihin? Noong kabataan namin, magkasama kaming nagtayo ng maliit na negosyo. Magkaibigan kami. Magkapatid ang turingan namin. Tahimik akong nakinig. Pero isang araw may natuklasan ang tatay mo. May mga taong ginagamit ang negosyo para magpuslit ng mga mamahaling produkto. Tinanggihan niya ang alok. Gusto niyang isumbong ang lahat. Napahawak ako sa ulo. Hindi maaaring Tumingin siya sa akin. Makalipas ang ilang buwan, bigla siyang nagkasakit. Napansin kong umiiyak na si Romy. Daniel, hindi natural ang pagkamatay ng tatay mo. Parang tinamaan ng kidlat ang buong katawan ko. Anong sinasabi ninyo? Tahimik si Ricardo. Pagkatapos ay sinabi ang pinakamasakit na katotohanan. Nilason siya. Nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi ko na narinig ang kasunod niyang sinabi. Isang bagay lang ang paulit-ulit sa isip ko. Hindi pala sakit ang kumuha sa tatay ko. May taong gumawa noon. At sa loob ng 20 taon, nabuhay akong hindi alam ang totoo. Ang pag-iyak ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakita kong lumuha ang lalaking kaharap ko. Kasalanan ko. Hindi ko siya nailigtas. Natakot ako. Tumahimik ako. At habang tumatagal, lalo akong nalubog. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Ngunit ramdam kong hindi siya nagsisinungaling. Biglang nagsalita si Romy. Ricardo, sabihin mo na ang lahat. Tahimik siyang tumango. May isang taong mas mataas pa sa akin. Hindi ako ang tunay na may kontrol. Napatingin ako sa kanya. Kung hindi ikaw sino? Huminga siya ng malalim. Ang taong iyon ayaw niyang may buhay na saksi. Baka sa oras na ito, hinahanap na rin niya tayo. Hindi pa man natatapos ang usapan. Biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na putok. Bang! 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 Nagkabasag ang mga salamin ng warehouse. Nagtakbuhan ang lahat. Higa! Sigaw ni Romy. Nagsimula ang kaguluhan. May mga armadong lalaking papasok sa magkabilang pintuan. Habang gumagapang ako sa sahig, may narinig akong boses. Hanapin si Daniel. Huwag niyong hayaang makatakas. Hinila ako ni Ricardo patungo sa likod ng warehouse. May maliit na pintuang bakal. Bago niya ito binuksan, may iniabot siyang isang lumang notebook. Huwag mo itong pakakawalan. Nandyan ang lahat. Mga pangalan. Mga petsa. Mga transaksyon. At ang buong katotohanan. Kung may mangyari sa akin ikaw na ang magtatapos sa laban. Mahigpit kong hinawakan ang notebook. Hindi ko pa alam na ang lumang notebook na yon ang magiging pinakamahalagang ebidensya sa buong buhay ko. Habang palabas kami ng warehouse, isang putok ng baril ang muling umalingaw-ngaw. Tumigil si Ricardo. Unti-unti siyang napaluhod. May dugo na tumutulo sa kanyang dibdib. Tinignan niya ako at mahinang sinabi. Takbo, Daniel, iligtas mo ang katotohanan. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na lang buhay ni Liza ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng maraming inosenteng taong maaaring maging susunod na biktima. Hindi ko na naramdaman ang pagod. Hindi ko na rin narinig ang mga putok ng baril sa likod ko. Ang tanging nasa isip ko, ang mga huling salitang binitiwan ni Ricardo. Takbo, Daniel, iligtas mo ang katotohanan. Mahigpit kong niyakap ang lumang kwaderno habang tumatakbo sa madilim na eskinita. Humihingal ako. Pero hindi ako maaaring huminto. Dahil alam kong kapag nahuli nila ako, hindi na ako makakakita pa ng panibagong umaga. Halos madaling araw na nang makarating ako sa bahay ng matalik kong kaibigan noong bata pa ako. Si Joel. Matagal na kaming hindi nakikita. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, nagulat siya sa itsura ko. Daniel, anong nangyari sa'yo? Hindi na ako nakapagsalita. Niyakap ko lang ang kwaderno. Napansin niya ang nanginginig kong mga kamay.
Wala nang tanong. Pumasok ka muna. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming araw. Nakaramdam ako ng kahit kaunting seguridad. Kinabukasan. Dahan-dahan naming binuksan ang lumang kwaderno. Nanilaw na ang mga pahina. May sulat kamay. May mga petsa. May mga pirma. Habang binabasa namin, lalo kaming natulala. Hindi lang pala mga produkto ang ipinupuslit. May mga pangalan ng negosyante. May mga opisyal. May mga account number. May mga transaksyong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Tahimik si Joel. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Daniel, hindi na ito simpleng kaso. Kapag lumabas ito, maraming makapangyarihang tao ang babagsak. Napayuko ako. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit gusto nila akong patahimikin. Habang isinasara ko ang kwaderno, may isang litrato ang nahulog. Pinulot ko ito. At halos tumigil ang tibok ng puso ko. Nandoon ako. Mga 5 taong gulang lang ako noon. Kasama sina nanay, tatay, at isang batang babae. Hindi ko siya kilala. Sa likod ng larawan, may sulat. Para kina Daniel at Angela. Balang araw, malalaman niyo ang buong katotohanan. Napakunot ang noo ko. Angela? Sino si Angela? Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon. Kahit kailan. Nagpa siya akong bumalik sa baryo. Sa bahay kung saan ako lumaki. Matagal na itong walang nakatira. Makapal na ang alikabok. Sirang-sira na ang bubong. Pero habang nililibot ko ang bahay, may napansin akong lumang bowl sa ilalim ng kama ni nanay. Binuksan ko ito. May mga lumang damit, mga larawan, at isang sobre. Nakasulat sa harap nito. Para kay Daniel. Buksan mo lang ito kapag handa ka nang malaman ang totoo. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang sulat. Sulat iyon ni nanay. Anak kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin ay dumating na ang araw na matagal kong kinatatakutan. May katotohanang itinago namin ng tatay mo para maprotektahan ka. Hindi ka nag-iisang anak. May kapatid kang babae. Angela ang pangalan niya. Parang tumigil ang mundo. May kapatid ako. Bakit hindi nila sinabi? Patuloy kong binasa ang liham. Noong gabing pinatay ang tatay mo Kinuha nila si Angela. At mula noon hindi na namin siya nakita. Tumulo ang mga luha ko. 20 taon. Akala ko nag-iisa lang akong anak. Hindi ko alam. May kapatid pala akong hinanap din ng mga magulang namin hanggang sa kanilang huling hininga. Hindi na lang si Liza ang kailangan kong hanapin. Hindi na lang hustisya para kay tatay. May isa pa akong misyon. Hanapin ang kapatid kong si Angela. Kung buhay pa siya, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya mayayakap. Habang hawak ko ang liham ni nanay, tumunog ang cellphone ni Joel. Hindi kilalang numero. Sinagot niya. Bigla siyang namutla. Iniabot niya sa akin ang telepono. May mahinang boses ng isang babae sa kabilang linya. Halos pabulong itong nagsabi. Kuya, kung ikaw nga si Daniel, ako si Angela. Nabitiwan ko ang liham. Napatayo ako. Hindi ako makapaniwala. Matapos ang 20 taon, may tumawag na nagsasabing siya ang kapatid kong matagal nang nawawala. Nanigas ang buo kong katawan. Hindi ako makapagsalita. Mahigpit kong hinawakan ang telepono habang nanginginig ang kamay ko. Mahina ang boses ng babae. Halatang umiiyak. Kuya, kung ikaw nga si Daniel matagal na kitang hinahanap. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Pakiramdam ko nananaginip lang ako. 20 taon kong inakalang nag-iisa akong anak. Ngayon, may isang babaeng nagsasabing siya ang kapatid ko. Humina ako ng malalim. Kung totoo siya, may isang bagay lang ang makapagpapatunay. Kung ikaw si Angela, sabihin mo sa akin. Ano ang tawag sa manikang laging yakap mo noong bata ka? Tahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot siya. Si Rosa. Nanlaki ang mga mata ko. Iyon ang pangalan ng manikang binili ni tatay sa piyesta. Hindi iyon alam ng kahit sino. Hindi iyon naikwento sa ibang tao. Napaupo ako. Unti-unting pumatak ang mga luha ko. Hindi na ako nagduda. Siya nga. Kuya, noong gabing nawala ako Hindi ako nawala. Kinuha nila ako. Parang may humigpit sa dibdib ko. Sino? Mga taong may utang na loob daw sa isang malaking tao. Hindi ko sila kilala.
Pero pinalaki nila ako sa ibang pangalan. Hindi nila sinabi kung sino talaga ako. Lumaki akong naniniwalang ulila ako. Tahimik lang akong nakinig. Bawat salitang sinasabi niya, parang kutsilyong unti-unting tumatago sa puso ko. 1 taon na ang nakalipas. May matandang babae ang lumapit sa akin. Ibinigay niya ang lumang kwintas ni nanay. Kasama ang isang litrato nating dalawa. Doon ko nalaman na may pamilya pala akong matagal nang naghahanap sa akin. Napahawak ako sa kwintas na suot ko. Pareho pala kami. May tig-1 kwintas na ibinigay si nanay noon. 1 lang ang natira sa akin. Ang isa, nasa kanya pala. Biglang nag-iba ang tono ng boses ni Angela. Kuya, wala tayong masyadong oras. Nalaman na nila na nag-usap tayo. Kinabahan ako. Sino sila? Hindi ko alam ang lahat. Pero may isang taong nasa loob mismo ng gobyerno ang tumutulong sa kanila. Hindi ka ligtas. Kahit saan ka magpunta. Nasaan ka ngayon? Tanong ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. May sumusubaybay. Pero bukas, alas 5 ng hapon. Sa lumang simbahan sa San Rafael. Doon tayo magkita. Huwag kang magsama ng iba. Napatingin ako kay Joel. May pag-asa na. Sa wakas. Makikita ko na ang kapatid kong 20 taon kong hindi nakilala. Pagkababa ko ng telepono, napansin ni Joel na nakatingin ako sa bintana. May isang itim na van na nakaparada sa labas ng bahay. Kanina pa yun doon. Biglang bumukas ang pinto ng van. 3 lalaking nakaitim ang bumaba. Isa sa kanila. May hawak na litrato. Litrato ko. Tahimik silang naglakad papunta sa bahay. Nagkatinginan kami ni Joel. Wala nang kailangang sabihin. Alam naming. Natagpuan na nila kami. Mabilis! Sigaw ni Joel. May maliit na pintuan sa likod ng bahay. Doon kami dumaan. Habang tumatakbo kami sa makipot na daan, narinig namin ang pagbagsak ng pangunahing pinto. Hanapin niyo sila! Sigaw ng isa sa mga humahabol. Hindi na kami lumingon. Mahigpit kong hawak ang kwaderno. At ngayon, mas lalo kong naunawaan. Hindi na lang ito laban para sa sarili ko. Laban na ito para sa pamilya ko. Para kay Liza. Sa anak naming hindi ko pa nakikita. At para sa kapatid ko ngayon ko lang muling natagpuan. Habang papalayo kami, may isang motorsiklong huminto sa harap namin. Naka-helmet ang rider. Hindi siya nagsalita. Iniabot lang niya ang isang maliit na papel. Pagkatapos ay mabilis na umalis. Binuksan ko ang papel. Iisa lang ang nakasulat. Huwag kang pupunta sa simbahan. Bitag iyon. Ang taong nagtawag sa iyo hindi si Angela. Nanlamig ang buo kong katawan. Napatingin ako sa cellphone. Kung hindi si Angela ang kausap ko, sino ang tumawag sa akin? Parang huminto ang paghinga ko. Paulit-ulit kong binasa ang maliit na papel. Huwag kang pupunta sa simbahan. Bitag iyon. Ang taong nagtawag sa iyo hindi si Angela. Napatingin ako kay Joel. Wala na tayong mapagkakatiwalaan. Tahimik lang siyang tumango. Kung totoo ang sulat ni, ibig sabihin, alam nila ang bawat galaw mo. Biglang tumunog ang cellphone ko. Parehong numero. Ang numerong tumawag kanina. Hinayaan ko muna itong mag-ring. Tumigil. Pagkatapos ay muling tumawag. Humina ako ng malalim. Sinagot ko. Daniel. Mahina ang boses. Pareho pa rin ng kanina. Ngunit ngayon, mas maingat akong nakinig. May narinig akong tunog sa likod. Mahabang busina. Sunod-sunod na ingay ng barko. At maya-maya, may isang lalaki ang sumigaw. Container number 18, ilipat na. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi simbahan ang kinaroroonan ng tumatawag. Nasa pantalan siya. Hindi niya namalayang narinig ko ang lahat. Biglang nagsalita si Joel. Daniel, may kakilala akong dating security guard sa pier. Baka matulungan tayo. Nagdalawang isip ako. Pero wala na kaming ibang pagpipilian. Makalipas ang 1 oras. Nagkita kami ng matandang lalaki. Si Mang Isko. 20 taon siyang nagtrabaho sa pantalan. Pagkakita pa lang niya sa litrato ni Arturo, bigla siyang natahimik. Kilala ko ang taong yan. 3 buwan na siyang pabalik-balik dito. Hindi siya nagtatrabaho. May hinihintay siyang mga container. Napatingin kami ni Joel sa isa't isa. Mas lumalalim ang misteryo. May inilabas na lumang lubok si Mang Isko.
May isang container na hindi ko makalimutan. Nakalagay ang pangalang Angela Trading Corporation. Parang tumigil ang oras. Angela. Iyon na naman ang pangalang iyon. Pero bakit pangalan ng kumpanya? Coincidence lang ba? O sinadya? Habang iniisip ko ang lahat, may humintong lumang kotse sa labas. Isang babaeng naka-hoodie ang bumaba. Takot na takot ang mukha niya. Pagpasok niya, diretso siyang tumingin sa akin. Ikaw ba si Daniel? Tumango ako. Unti-unti niyang hinubad ang hood. May maliit siyang peklat sa kaliwang kilay. Bigla akong napaiyak. Naalala ko. Noong 4 na taong gulang pa siya. Nahulog siya sa hagdan ng bahay. Siya lang ang may ganoong peklat. Mahina siyang ngumiti. Kuyay. Ako ang totoong Angela. Hindi ko napigilang yakapin siya. 20 taon kaming pinaghiwalay. 20 taon naming hindi alam kung buhay pa ang isa't isa. At sa wakas, magkaharap na rin kami. Matapos kaming humupa sa pag-iyak. May inilabas siyang maliit na susi mula sa kanyang kwintas. Kuyay. Ito ang dahilan kung bakit hinahanap nila ako. Matagal na itong ibinigay sa akin ng isang matandang babae. Hindi ko alam kung saan ito ginagamit. Pero sinabi niyang kapag nakita mo ang kuya mo ibigay mo sa kanya. Kinuha ko ang susi. Sa mismong sandaling iyon, naalala ko ang lumang bowl sa bahay namin. May maliit na kandadong hindi namin kailanman nabuksan. Posible bang ito ang susi noon? Napangiti si Joel. Kung tama ang hinala natin, may isa pang lihim na iniwan ang mga magulang niyo. Hindi pa natin alam kung ano yon. Pero baka yon ang ebidensyang kailangan para matapos ang lahat. Biglang tumunog ang telebisyon sa tindahan sa labas. Isang breaking news. May nakita umanong sunog sa isang lumang warehouse sa pier. At ayon sa ulat, may mga dokumentong sinasabing mahalaga sa isang malaking investigasyon ang natupok. Napatingin si Angela sa akin. Kuyay. Hinahabol na nila ang bawat ebidensya. Habang paalis kami, may isang itim na sigu ang humarang sa kalsada. Dahan-dahang bumukas ang bintana. May isang lalaki ang nagsalita. Hindi siya galit. Hindi rin siya sumisigaw. Umiti lang siya at sinabing, Daniel, nasa amin si Liza. Kung gusto mo siyang makitang buhay, dalhin mo sa amin ang susi at ang kwaderno. Mayroon kang 24 na oras. Kasunod noon, pinatay niya ang tawag. At sa unang pagkakataon, kinailangan kong pumili. Ang katotohanan ba o ang buhay ng babaeng pinakamamahal ko? Katotohanan. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang tumigil ang oras. Paulit-ulit na umuugong sa isip ko ang mga salitang binitiwan ng lalaki. Nasa amin si Liza ni. Napaupo ako sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Ililigtas ko ba ang babaeng pinakamamahal ko? O ipaglalaban ko ang katotohanang maaaring magbigay ng hustisya sa napakaraming inosenteng tao? Tahimik lang si Angela. Hanggang sa lumapit siya at hinawakan ang balikat ko. Kuyay. Huwag kang magdesisyon habang galit o takot. Iyan ang itinuro sa akin ng mga taong kumukop sa akin. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay muli akong may pamilya. Kinagabihan, bumalik kaming 3 sa lumang bahay ni nanay at tatay. Tahimik ang buong baryo. Halos wala ng ilaw. Mahigpit kong hawak ang maliit na susi na ibinigay ni Angela. Lumuhod ako sa harap ng lumang bowl. 20 taon na itong hindi nabubuksan. Ipinasok ko ang susi. Click! Dahan-dahang bumukas ang kandado. Sabay kaming napahinga. Sa loob ng bowl ay may lumang kumot, ilang laruan, at isang kahong kahoy. Nang buksan ko ang kahon, may cassette tape, lumang fountain pen, at isang makapal na sobre. Sa harap ng sobre ay nakasulat. Para kina Daniel at Angela. Kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin ay wala na kami ng inyong ina. Hindi ko napigilang maiyak. Kahit wala na sina nanay at tatay. Parang naroon pa rin sila. Dahan-dahan kong binuksan ang sulat. Kilalang kilala ko ang sulat kamay ni tatay. Mga anak, kung umabot sa inyo ang liham na ito, ibig sabihin ay nabigo akong protektahan kayo. May mga taong gustong gamitin ang negosyong itinayo namin sa masasamang gawain. Tumanggi ako. At alam kong darating ang araw na patahimikin nila ako. Tumigil ako sa pagbabasa. Hindi ko na napigilan ang pagluha. Nagpatuloy ako. Kung sakaling mangyari iyon, huwag kayong maghiganti. Ang gusto ko lamang ay lumabas ang katotohanan.
Kapag pinili ninyo ang paghihiganti, magiging katulad lang kayo nila. Tahimik kaming tatlo. Walang nagsasalita. Napansin ni Joel ang lumang kaset. Subukan nating pakinggan. Naghanap kami ng lumang cassette player sa bahay ng kapitbahay. Makalipas ang ilang minuto, umandar ito. Marahang umalinggaw ang boses ni tatay. Kung naririnig niyo ito, malamang wala na ako. May isang tao kayong dapat pagkatiwalaan. Tumigil sandali ang recording dahil sa lumang tape. Pagkatapos ay muling narinig ang pangalan. Judge Ramon Villarreal. Hindi namin kilala ang pangalang iyon. Ngunit ipinagpatuloy ni tatay. Nasa kanya ang orihinal na mga dokumento. Kung may mangyari sa akin, hanapin niyo siya. Habang tahimik kaming nakikinig. Biglang tumunog ang telepono ni Joel. Sinagot niya. Pagkaraan ng ilang segundo. Bigla siyang namutla. Daniel. Masamang balita. Ano? Nasunog ang lumang bahay ni Ricardo. Lahat ng natitirang dokumento. Wala na. Napapikit ako. Isa na namang ebidensya ang nawala. Pero naalala ko ang kaset. Umiti ako ng bahagya. Hindi pa sila nananalo. Makalipas ang ilang minuto, may natanggap akong mensahe. Isang video. Pagbukas ko, si Liza ang nasa screen. Mahina ang ilaw. Mukha siyang pagod. Pero wala siyang sugat. Tumingin siya sa kamera. Daniel, huwag mong ibigay ang kwaderno. Huwag mo akong unahin. Marami pang buhay ang nakasalalay. Biglang lumapit ang isang lalaki at pinatay ang kamera. Natapos ang video. Napayuko ako. Iyon si Liza. Kahit siya ang nasa panganib. Mas iniisip pa rin niya ang iba. Habang pinupunasan ko ang luha ko, may narinig kaming tunog ng sasakyan sa labas. Isa. Dalawa. Tatlo. Unti-unting napalibutan ang lumang bahay. May malakas na boses na sumigaw sa pamamagitan ng megaphone. Daniel, alam naming nasa loob ka. May 5 minuto ka para lumabas. Kung hindi susunugin namin ang buong bahay. Nagkatinginan kami nina Angela at Joel. Hindi na kami maaaring umatras. At sa loob ng 5 minutong iyon, kailangan kong pumili kung sino ang ililigtas. Hindi ko inakalang darating ang araw na bawat segundo ay parang 1 oras ang bigat. Mula sa labas ng bahay, muli naming narinig ang boses sa megaphone. Daniel, 4 na minuto na lang. Tahimik ang buong bahay. Naririnig lang namin ang malalakas na tibok ng aming mga puso. Niyakap ni Angela ang lumang kahon na pinaglagyan ng sulat ni tatay. Si Joel naman ay sumilip sa maliit na siwang ng bintana. 6 sila. Hindi. 7 armadong lalaki. Napapikit ako. Kung lalabas ako, maaaring matapos na ang lahat. Kung hindi naman, masusunog ang bahay na siyang huling alaala ng aming pamilya. Biglang nagsalita si Joel. Makinig kayong dalawa. Hindi tayo pwedeng sabay-sabay lumabas. Daniel, ikaw ang may hawak ng kwaderno. Angela ang may hawak ng susi. Ako ang lalabas. Nagulat kami. Hindi pwede. Sabay naming sigaw. Umiti lang siya. Matagal na tayong magkaibigan. Noong bata tayo, ikaw ang unang tumulong sa akin. Ngayon, ako naman. Hindi ko napigilang mapaluha. Bago pa kami makapigil, binuksan ni Joel ang pintuan. Lumabas siya. Tinaas niya ang 2 kamay. Ako si Daniel. Sigaw niya. Agad siyang pinalibutan ng mga armadong lalaki. Mula sa maliit na siwang ng bintana. Kitang-kita namin ang nangyayari. Lumapit ang pinuno nila. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, sinuntok siya sa mukha. Bumagsak si Joel sa lupa. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya kami itinuro. Habang abala ang mga lalaki kay Joel, may hinila si Angela na lumang banig sa sahig. Sa ilalim nito, may maliit na kahoy na takip. Kuya, naalala mo ba ito? Bigla kong naalala. Noong bata pa kami, may lagusan pala sa ilalim ng bahay. Ginagawa namin iyong taguan kapag naglalaro. Hindi ko akalain. Pagkalipas ng 20 taon, iyon din pala ang magiging daan para iligtas ang aming buhay. Dahan-dahan kaming gumapang sa makipot na lagusan. Madilim, mabaho, at halos wala ng hangin. Pero wala kaming pagpipilian. Habang gumagapang kami, narinig namin ang malakas na sigawan sa itaas. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog.
Boom! Nyanig ang buong lupa. Napahinto kami. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero alam kong nasusunog na ang bahay. At baka kasama roon si Joel. Paglabas namin sa kabilang dulo ng lagusan, pareho kaming napaupo ni Angela. Kitang-kita namin mula sa malayo ang apoy. Unti-unting nilalamon nito ang bahay na kinalakhan namin. Ang bahay na puno ng alaala ni nanay at tatay. Tahimik lang kaming umiyak. Hindi dahil sa bahay, kundi dahil pakiramdam namin ay muli na namang may nawala sa amin. Habang naglalakad kami palayo, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Hindi ako makapaniwala. Si Joel. May voice message. Mahina ang boses niya. Daniel, huwag kang babalik. Nagawa kong ilayo sila. Pero hindi na ako makakatakas. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ibinigay ko. Hanapin mo si Judge Villarreal. At sabihin mo kay Liza. Pasensya na ni. Biglang naputol ang recording. Napayuko ako. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Pero isang bagay ang sigurado. Inialay niya ang kalayaan niya. Para mabigyan kami ng pagkakataong lumaban. Kinabukasan. Habang sumisikat ang araw, may isang lumang dyaryo na nakakalat sa terminal ng bus. Nakita ko ang malaking headline. Kilalang negosyante, posibleng sangkot sa malawakang smuggling syndicate. Nagkatinginan kami ni Angela. Hindi pa namin inilalabas ang kwaderno. Hindi pa namin nakakausap ang hukom. Pero may ibang taong nagsimula ng magsalita. Ibig sabihin, hindi lang kami ang lumalaban. Habang naghihintay kami ng bus, may isang batang lalaki ang lumapit sa akin. Inabot niya ang isang maliit na sobre. Kuya, may nagbigay po nito. Pagkabukas ko, isang litrato ang bumungad. Si Liza. May karga-kargang bagong silang na sanggol. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na isang pangungusap. Daniel, hindi mo pa nakikilala ang anak mo. Nanlaki ang mga mata ko. Napatingin ako kay Angela. Kung totoo ang litrato, ibig sabihin, nakapanganak na si Liza. At sa lahat ng laban na kinakaharap ko, may isa pa pala akong dahilan para hindi sumuko. Parang huminto ang mundo. Hindi ko mayalis ang tingin ko sa litrato. Nanginginig ang mga kamay ko. Paulit-ulit kong tinitingnan ang mukha ng sanggol. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko, nakita ko roon ang sarili ko noong bata pa ako. Napansin ni Angela ang mga luha ko. Mahina niyang sinabi, Kuya, anak mo ba siya? Hindi ako agad nakasagot. Tumango lang ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong isa na pala akong ama. Ngunit hindi ko man lang nasilayan ang pagsilang ng anak ko. Hindi ko man lang nayakap si Liza noong kailangan niya ako. At ang mas masakit, hindi alam ng anak ko kung sino ang kanyang ama. May isa pang papel na nakatiklop sa likod ng litrato. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sulat kamay ni Liza. Hindi ko napigilang mapaluha. Daniel, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nakarating sa iyo ang litrato ng anak natin. Lalaki ang anak natin. Binigyan ko siya ng pangalang Ben. Napahinto ako. Ben. Iyon ang pangalan ng tatay ko. Ipinangalan niya sa aking ama ang anak namin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Pero gusto kong lumaki ang anak natin na ipinagmamalaki ang kanyang ama. Kahit sabihin pa ng mundo na kriminal ka. Naniniwala akong darating ang araw na mapapatunayan mong mabuti kang tao. Hindi ko na natapos ang pagbabasa. Niyakap ko ang sulat habang umiiyak. Nagpasya kaming dumaan muna sa lumang simbahan. Hindi para sa bitad, kundi para magdasal. Tahimik ang buong simbahan. Lumuhod ako sa pinakahuling upuan. Lord, hindi ko na hinihiling na alisin mo ang lahat ng problema. Ang hinihiling ko lang bigyan mo ako ng pagkakataong mayakap ang anak ko. Tahimik ang paligid. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may kapayapaan akong naramdaman. Habang palabas kami ng simbahan, may isang matandang lalaki ang lumapit. May tungkod. Maputing buhok. Simple ang pananamit. Tiningnan niya ako. Ikaw ba si Daniel? Tumango ako. Ngumiti siya. Ako si Ramon Villarreal. Nanlaki ang mga mata ko. Siya ang pangalang binanggit ni tatay sa cassette tape. Inanyayahan niya kami sa kanyang lumang bahay. Pagpasok namin, diretso siya sa lumang aparador. May inilabas siyang bakal na kahon. Nilagyan niya ito ng susi. Pagkabukas,
Halos mawalan ako ng hininga. Naroon ang mga orihinal na kontrata. Mga bank record. Mga litrato. Mga audio recording. At isang ilas tape. Tahimik siyang nagsalita. 20 taon ko itong itinago. Dahil ipinangako ko sa tatay mo. Na isang araw ikaw ang maglalabas ng katotohanan. May inilabas pa siyang isang sobre. Nakapangalan iyon sa akin. Sa loob. May birth certificate. Hindi ko agad naintindihan. Pero nang mabasa ko ang pangalan ng ama, nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ang pangalan ni tatay ang nakasulat. Kundi, Ricardo Mendoza. Napaatras ako. Hindi maaari eh. Tahimik si Judge Villarreal. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang tuluyang nagpabago sa buhay ko. Daniel, ang taong nagpalaki sa iyo ang tunay mong ama. Hindi kailanman nagbago iyon. Ngunit may lihim na itinago ang mga magulang mo upang iligtas ang buhay mo. At ang birth certificate na hawak mo ay peke. Parang tumigil ang oras. Hindi ko na alam kung alin ang paniniwalaan ko. Bago pa makapagpaliwanag si Judge Villarreal, may malakas na pagsabog sa labas ng bahay. Boom! Nabasag ang mga bintana. Namatay ang ilaw. Kasunod nito, may isang boses na sumigaw mula sa labas. Walang lalabas ng buhay. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na lang katotohanan ang gusto nilang ibaon. Pati kaming mga natitirang saksi. Malakas ang pagsabog. Nabasag ang lahat ng salamin sa bahay ni Judge Villarreal. Napayuko kaming lahat habang nagsiliparan ang mga bubog. Biglang namatay ang ilaw. Napalibutan kami ng katahimikan. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig namin ang sunod-sunod na yabag sa labas. 1, 2, 3. Marami sila. Tahimik na tumayo si Judge Villarreal. Kinuha niya ang bakal na kahon. Iniabot niya ito sa akin. Daniel, makinig kang mabuti. Hindi na ako bata. Kung may mangyari sa akin, huwag na huwag mong hahayaang mawala ang kahong ito. Mahigpit kong hinawakan ang kahon. Hindi po Sabay tayong lalabas. Umiti lang siya. Anak may mga laban na ang matatanda ang nagsisimula. Pero ang kabataan ang kailangang magtapos. Bang! Nabasag ang pangunahing pinto. Pumasok ang mga armadong lalaki. Nakaitim silang lahat. May maskara. May dalang mahahabang baril. Hanapin ang kahon. Walang dapat makatakas. Sigaw ng pinuno. Hinila kami ni Judge Villarreal papunta sa isang estante ng libro. May tinanggal siyang lumang aklat. Biglang bumukas ang pader. May lihim na lagusan. Pasok! Sigaw niya. Ayaw naming umalis. Pero itinulak niya kami. Daniel, protektahan mo ang kapatid mo. Hanapin mo ang anak mo. Iyan ang mas mahalaga. Bago tuluyang magsara ang lihim na pinto. Huling beses ko siyang nakita. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang kanyang tungkod. Mag-isa niyang hinarap ang mga armadong lalaki. Pagkatapos, sumara ang pader. Kasunod nito ang sunod-sunod na putok ng baril. Tahimik kaming napaluha. Alam naming, hindi na namin siya muling makikita. Mahigit 30 minuto kaming naglakad sa makipot na lagusan. Paglabas namin, nasa gitna na kami ng isang lumang taniman. Humihingal kaming tatlo. Dahan-dahan kong binuksan ang bakal na kahon. Sa loob, may mga dokumento. May hard drive. May e-vesry. At isang liham. Hindi ito para sa akin. Nakasulat sa sobre. Buksan lamang sa araw na handa ka ng patawarin ang sarili mo. Napahawak ako sa dibdib. Parang kilalang kilala ako ni Judge Villarreal. May maliit na laptop sa loob ng kahon. Binuksan namin ang hard drive. May isang video. Lumabas sa screen. Ang mukha ni tatay. Hindi recording sa cassette. Kundi totoong video. Halos mabitiwan ko ang laptop. Umiti siya sa kamera. Daniel, kung pinapanood mo ito, malamang malaki ka na. Napaluha ako. Parang muli kong narinig ang boses ng ama ko. Ang mensahe ni tatay. Anak huwag mong ubusin ang buhay mo sa galit. Maraming taong sasabihin sa iyo na ang paghihiganti ang tanging paraan. Pero tandaan mo ang hustisya at paghihiganti ay hindi magkapareho. Kapag pinairal mo ang galit mananalo sila. Kapag pinairal mo ang katotohanan, kahit mawala ako
Hindi mawawala ang dangal ng ating pamilya. Tahimik kaming tatlo. Walang nagsasalita. Puro hikbi lang ang maririnig. Biglang tumunog ang cellphone ni Angela. Unknown number. Sinagot niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Iniabot niya agad sa akin ang telepono. Mahina ang boses sa kabilang linya. Daniel. Si Liza. Mahina ang boses niya. Halatang pagod. May 1 oras ka. Dalhin mo ang bakal na kahon sa lumang parola. Kung hindi mo na makikita ang anak mo. Biglang naputol ang tawag. Napatingin ako sa kahon. Naroon ang lahat ng ebidensya. Kapag ibinigay ko iyon, mawawala ang pagkakataong maibunyag ang katotohanan. Kapag hindi ko naman ibinigay, maaaring mawala sa akin sina Liza at ang anak ko. Tahimik kaming tatlo. Hanggang sa nagsalita si Angela. Kuya, naalala mo ba ang sinabi ni tatay sa video? Huwag kang magpadala sa galit. Pero huwag mo ring isuko ang katotohanan. Napatingin ako sa kanya. Unti-unti. May nabuo akong plano. Hindi ko ibibigay ang orihinal. Pero hindi rin ako pupunta ng walang paghahanda. Sa unang pagkakataon, hindi na ako ang takot na Daniel na madaling malinlang. Handa na akong lumaban. Habang papalubog ang araw, unti-unti akong naglalakad papunta sa lumang parola. Sa isang kamay, may hawak akong kahon. Sa kabilang kamay, may litrato ng anak kong si Ben. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Pero isang bagay ang sigurado. Ngayong gabi, may isang katotohanan ang mabubunyag at may isang buhay na tuluyang magbabago. Mabagal akong naglakad papunta sa lumang parola. Tahimik ang paligid. Humahampas ang malalakas na alon sa mga batuhan. Makulimlim ang langit. Parang kahit ang kalikasan ay naghihintay sa mangyayari. Mahigpit kong hawak ang bakal na kahon. Ngunit ang nasa loob nito, hindi na ang mga orihinal na ebidensya. Bago ako umalis, itinago namin ni Angela ang tunay na mga dokumento sa isang ligtas na lugar. Ang dala ko ngayon, mga lumang papel lamang. Isang pagkakataon. Isang sugal. Pagdating ko sa parola, may 3 itim na sasakyan ang nakaparada. Nasa gitna nila ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Ang tunay na utak ng lahat. Tahimik siyang pumalakpak. Magaling, Daniel. Akala ko hindi ka darating. Hindi ako sumagot. Isa lang ang hinahanap ng mga mata ko. Liza Lee. Nasaan siya? Ngumiti ang lalaki. Itinaas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng isang van. Lumabas si Liza. Payat. Maputla. Ngunit buhay. At sa kanyang mga bisig, may isang maliit na sanggol. Napaluha ako. Hindi ko na malayang tumatakbo na pala ako papalapit. Pero agad akong pinigilan ng mga armadong lalaki. Hanggang dyan lang. Mula sa malayo. Tumingin sa akin si Liza. Ngumiti siya kahit puno ng luha ang kanyang mga mata. Daniel. Ito si Ben. Hindi ko napigilang umiyak. Hindi ko man lang siya nahawakan. Hindi ko man lang mayakap. Pero sapat nang makita kong buhay silang dalawa. Sa sandaling iyon, lahat ng pagod, lahat ng sakit, lahat ng takot. Parang nagkaroon ng dahilan. Lumapit ang pinuno. Simple lang ang usapan. Ibigay mo ang kahon. At makakaalis kayong 3. Napatingin ako sa kahon. Naalala ko ang mga sinabi ni tatay. Naalala ko si Joel. Si Judge Villarreal. Si Ricardo. At ang lahat ng taong nagsakripisyo para makarating sa puntong ito. Hindi pwedeng masayang ang lahat. Umiti ako. Dadalhin ko ang kahon. Pero pakawalan mo muna sila. Nagkatinginan ang mga tauhan niya. Pagkatapos ay tumawa ang pinuno. Akala mo ba ganoon ako kadaling lokohin? Humakbang siya palapit. At sa sandaling iyon, may narinig kaming kakaibang tunog. Wey. Mula sa malayo. Sunod-sunod na ilaw ang papalapit. Hindi isa. Hindi 2. Kundi maraming sasakyan. Biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na sirena. Nagkagulo ang mga armadong lalaki. May mga sasakyang huminto sa paligid ng parola. Kasunod nito, mga opisyal na sumigaw. Walang gagalaw. Ibaba ang mga armas. Hindi makapaniwala ang pinuno. Taksil! Sigaw niya. Napatingin siya sa isa niyang tauhan. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa ako umalis papunta sa parola. Naipadala na ni Angela ang mga kopya ng ebidensya sa mga otoridad at sa ilang mamamahayag.
Hindi na nila kayang patahimikin ang katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang hinablot ng pinuno si Liza. Itinutok niya ang baril sa kanya. Walang lalapit. Napahinto ang lahat. Tahimik. Naririnig ko ang iyak ng anak ko. At ang mabigat kong paghinga. Tumingin sa akin si Liza. Hindi siya umiiyak. Ngumiti siya. At marahan niyang sinabi. Tapusin mo na ito. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na kami maaaring umatras. Humigpit ang hawak ng lalaki sa baril. Unti-unti niyang hinila ang gatilyo. Kasabay noon, may isang putok na umalingaw-ngaw sa buong parola. Bang! Napasigaw ang lahat. May isang taong bumagsak. Ngunit dahil sa usok at kaguluhan, hindi ko agad makita kung sino. Bang! Umalingaw-ngaw ang putok sa buong parola. Parang huminto ang oras. Unti-unting nawala ang usok. At doon ko nakita. Ang lalaking may hawak ng baril ay nakaluhod na sa lupa. May tama siya sa balikat. Nabitawan niya ang kanyang armas. Kasabay nito, mabilis na tumakbo ang mga otoridad at iniligtas si Liza at ang anak namin. Napaluhod ako sa buhangin. Hindi ko alam kung iyak ba ako o tatawa. Ang unang yakap. Tumakbo si Liza papunta sa akin. Mahigpit niya akong niyakap. Halos hindi kami makapagsalita. Puro luha ang namamagitan sa amin. Pagkaraan ng ilang sandali, iniabot niya sa akin ang sanggol. Dahan-dahan. Mahina niyang sabi. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ko ang anak ko. Sa unang pagkakataon, nayakap ko si Ben. Napakaliit niya. Mahimbing siyang natutulog. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman kong may dahilan na ulit ang buhay ko. Samantala, sunod-sunod na inaresto ang mga tauhan ng sindikato. Lumabas sa balita ang mga dokumentong itinago ni Judge Villarreal. Napatunayang sangkot ang ilang negosyante at tiwaling opisyal. Marami ang nawalan ng posisyon. Marami ang nahatulan. At ang mga pamilyang matagal na nilang tinakot. Unti-unti ring nakahinga ng maluwag. Hindi naging madali ang laban. Pero nanaig ang katotohanan. Makalipas ang ilang buwan, nagpunta kaming magkakapamilya sa puntod ni nanay at tatay. Kasama sina Angela, Liza at ang maliit na si Ben. Naglagay kami ng sariwang bulaklak. Tahimik akong lumuhod. Nanay I. Tatay I. Natapos na rin po. Hindi naging madali. Marami kaming nawala. Pero hindi namin hinayaang mabaon ang katotohanan. Mahinang umihip ang hangin. Parang may yakap mula sa langit. Habang paalis kami sa sementeryo, may isang lalaking nakatayo sa may gate. May tungkod. May benda ang balikat. Ngunit pamilyar ang kanyang ngiti. Joel? Sigaw ko. Tumawa siya. Akala mo ba madaling mawala ang kaibigan mo? Hindi ko napigilang yakapin siya. Naligtas pala siya matapos siyang matagpuan ng mga otoridad. Isa na naman itong himala na ipinagpasalamat namin. Lumipas ang 5 taon. Tahimik na ang aming buhay. Si Angela ay nagtayo ng foundation para sa mga batang nawawala at biktima ng human trafficking. Si Joel ay naging tagapayo ng foundation. Ako naman ay nagbukas ng maliit na negosyo. Hindi para yumaman, kundi para mabuhay ng marangal. Si Ben, 5 taong gulang na. Madalas niya akong tanungin. Tatay, bakit lagi mong sinasabi na mahalaga ang katotohanan? Ngumingiti lang ako. Pagkatapos ay sinasagot ko siya. Dahil anak, ang kasinungalingan ay maaaring manalo sa loob ng isang araw. Pero ang katotohanan, kayang mabuhay habang panahon. Aral ng kwento. Ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng pagkakamali, kundi sa tapang na itama ang mga ito. Maaaring dumating ang panahong matakot tayong magsabi ng totoo dahil sa kapalit nito. Ngunit tandaan natin, ang katotohanan ay maaaring maantala, ngunit hindi kailanman tuluyang matatalo. At higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang ipinapakita sa masasayang araw, kundi lalo na sa panahong pinakamahirap ng manatili.